Hirap ng buhay dyan. Dapat dyan dalawa trabaho mo. Hi, it's me again, Sweet. So ngayon, sasagutin ko lang tong kaniyang comment. Sobrang hirap nga ba ang buhay dito sa Canada? Unang-una, tama naman siya. So may punto siya. Pero, kailangan nating tandaan na ang kaniyang statement is subjective. So meaning, there's no universal truth. It may apply to others, but not to all. Dahil, iba't iba tayo ng experience, circumstances, at perspective. Pangalawa, sa word na mahirap, para sa akin, kahit saan naman is mahirap at kailangan talaga nating magsumikap. Ang kaibahan lang is ang availability ng opportunity. So, dito sa Canada, marami akong kakilala na isa lang ang kanilang trabaho, ngunit nabubuhay ng maginhawa. At meron ding iba, minimum wage earner, pero nabibili nila ang lahat ng mga gusto nila. Mula sa pagkain, damit, sapatos, or mga pamamasyal nila. At nakakagala pa yan sa ibang bansa, ha? Pero again, huwag kalimutan na nakadepende pa rin yan sa situation or circumstances. Bakit maraming Filipino ang tigdadalawa ang trabaho dyan? Well, when it comes to tigdadalawa ang trabaho, number 1 ako dyan, so wag na tayong lumayo pa. Now, let me share my own experience and my own perspective. So, isa sa pinaka-challenging na na-experience ko na trabaho dito sa Canada is yung nagtatrabaho ako umaga at gabi. So, literal na umaabot ako ng 3 days na walang tulog. And take note, winter pa yon like last year. So, sa umaga, nagtatrabaho ako as customer service full-time. And pagkagabi naman, nagtatrabaho ako sa isang fast food sa A&W ng overnight shift. Tapos, pag out ko sa overnight shift ko is diretso trabaho na naman sa aking full-time job. Tapos, after ng full-time job, may shift na naman ako ng overnight sa aking second job. So, yun yung nagiging routine ko. So, based on my own experience, if I ask myself, sobrang hirap pa sa Canada dahil tagdadalawa ang trabaho? Para sa akin, syempre hindi. Si Canada ay binigyan ako ng opportunity para makapagtrabaho at para ma-achieve ko yung mga goals ko. So, ako mismo ang nag-decide na mag-double job. Ako mismo ang pumili sa situation ko. Sa totoo lang, sobrang grateful ako sa opportunity. Dahil hindi kasi ako lumaki sa karangyaan. So, nagtatrabaho ako ng tigdadalawa dahil nagmamadali ako sa buhay. Marami kasi akong goals at malaki ang pangarap ko. At ang pangarap na yon ay hindi para sa sarili ko, kundi para sa maraming tao. So, I don't define it as hard dahil based on my own experience, alam ko kung ano ang totoong definition ng hirap. Dahil lumaki ako sa hirap sa Pilipinas. Nung nasa Pilipinas pa ako, marami rin akong trabaho. Tigdadalawa din ang trabaho ko pero walang nangyari. Dito sa Canada, marami akong goals na na-unlock. Tapos, aside from that, mabibili ko kung anong gusto ko, nakakakain ako ng maayos. Para sa akin, mas lalong nagiging mahirap ang situation kung iniisip natin na mahirap. Kung palagi tayong nagre-reklamo at palagi natin tinitingnan ang mali. To the point na nakakalimutan na natin kung ano ang purpose. Oo, totoo naman talaga nakakapagod. Pero ang alam ko kahit saan naman is nakakapagod. Kaya ako, pag sobrang nakakapagod na, palagi ko na lang iniisip na this too shall pass. So, it won't last forever. And sinisigurado ko na may resulta or finish line sa sacrifices ko para hindi mauwi sa wala or hindi masayang ang lahat ng pagod. So, by the way, nag-resign na ako sa aking second job and huwag kayong mag-alala dahil nakakatulog na ako ng maayos ngayon. Meron pa rin akong 2 job ngayon pero iba na yung situation, iba na naman. So, based on my own experience, kung hindi lang malaki ang aking goals or mga dreams, pwede naman akong magstay sa isang job lang. At may nakita din ako sa reply niya, sabi niya, paano yung mga Filipino na nag-fail, umuwi na lang?
So when it comes sa papers or sa situation ng mga TFW dito, ibang usapan na naman yan. So hindi siya related sa first comment niya. And para sa akin, yan talaga ang totoong mahirap. Yan talaga ang totoong labanan. Pero di po ba masyado namang harsh ang paggamit ng failure? Lalong-lalo na kung hindi natin alam ang totoong dahilan ng kanilang pag-uwi. Marami nga akong kakilala na umuwi sa Pilipinas and sobrang happy nila. So, nakadepende talaga yan and wala tayong karapatan mag-judge sa situation ng ibang tao. And also, hindi ko ini-invalidate yung feelings ng mga nandito sa Canada at nagsasabi na naghihirap sila dito. Kaya again, in-explain ko yung situation ko at that's just my own perspective. And nire-respeto ko yung feelings ninyo dahil alam ko na iba din ang situation ninyo.